Kakagaw ng Ukraine ng pinakamalaking pag-atake sa digmaang ito. Sobrang nakakasira ito na sa isang iglap lang nawala ng Russian air fleet ng 34% ng kanilang mga bomber. Ito ang naging pinakamalaking pagkalugi na naranasan ng Russia mula noong ikalawang digmaang pandaigdig, mula noong Operasyon Barbarossa. Yan, nakita pa ng mga detalye. Ipinagmamalaki ng Ukraine na tinamaan nila ang mahigit 40 Russian bombers sa isang malakihang espesyal na operasyon na ayon sa security service ng bansa ay naglalayong sirain ang mga bomber aircraft ng kalaban. Iniulat na naganap ang mga pag-atake sa ilang Russian air bases, ang ilan ay libu-libong kilometro ang layo mula sa Ukraine. 2 lokasyon ang naiulat na nasa Siberia, ang Belaya Air Base sa timog ng Russia at ang Olenia Air Base na nasa hilaga malapit sa Murmansk. Ilang oras lang matapos lumabas ang balita ng pag-atake, naglabas na agad ng video nito ang mga puwersa ng seguridad ng Ukraine. Dating severe result of the top down ng incident kaya sana hindi dito i-restrict ng YouTube. Mangyaring pindutin yung like at subscribe button sa ibaba para matulungan kami sa algorithm. Ngunit ito ang kinahinatnan matapos ang pag-atake. Dito makikita yung diagram the maps ang lapat mabais na inatake ng Binaku at sa katunayan yung silangang bus na Belyaira Air Base. Ang airbase na iyon ay mas malayo pa mula sa hangganan ng Ukraine kaysa sa distansya ng New York at El Arabong Emirado. So, kanso sa nos to make sure yung Ukraine ang pool in sa loob ng Russia and si Putin ay nagpapanik na. Hindi mga drones mula sa Ukraine ang lumipad sa pagkakataong ito. So, things good drone and ice speed long lights mula sa Russia and when inatake ang sariling the bombers in Russia. Ilang minuto bago ang video, nagbahagi si Zelensky ng dagdag na detalye tungkol sa pag-atake. Ay ngayon sa isang mahusay na operasyon ang isinagawa sa teritoryo ng kalaban na tumarget lamang sa mga militar na layunin, partikular sa mga kagamitan na ginagamit para atakihin ang Ukraine. Ang Russia ay nagdusa ng malalaking pagkalugi na lubos na makatarungan at nararapat lamang. Ito bagay sa mahigit pa isang tankerts karlashtida sa paghahanda. Bawat detalye sa pagpaplano at organisasyon ay perpektong nais sa katuparan. Masasabi ng may kumpiyansa na ito ay isang tunay na natatanging operasyon. Ang pinakakagiliw-giliw at maaari nang sabihin sa publiko ay ang opisina ng aming operasyon sa teritoryo ng Rusya ay matatagpuan mismo sa tabi ng punong tanggapan ng FSB sa isa sa kanilang mga rehiyon. Sa kabuuan, 117 drone ang ginamit sa operasyon na may kaparehong bilang ng mga operator ng drone na lumahok. 44% ng mga strategic cruise missile carrier sa mga base ng himpapawid ay tinamaan. Ang dangitring Basage Bob nag-operate sa tibit ibang rehiyon ng Rusya sa 3 magkaibang time zone. Itong mga taong tumulong sa atin ay inalis mula sa teritoryo ng Rusya bago ang operasyon. Ligtas na sila ngayon. Inakaka-satisfy na ang inaprubahan kong bagay 1 taon at 6 na buwan na ang nakalipas ay nagbunga at nagtanggal sa Rusya ng mahigit 40 unit ng strategic aviation. Ipagpapatuloy namin ang trabahong ito. Bago pa man ang operasyong ito, may impormasyon na kami na naghahanda ang Rusya ng isa pang malaking pag-atake. Mahalagang huwag baliwalain ng ating mga kababayan ang air raid alert. Kagabi, halos 500 drone ng Rusya ang umatake. Lingguhang dinaragdagan ang bilang ng unit na ginagamit sa bawat pag-atake. Naghanda na rin sila ng mga caliber missile na inilulunsad mula sa mga barkong pandigma. Alam na natin ang kinakaharap. Ipakatanong gusto main ang kusardibi sa Ukraine, awan upang pamahit ang Ukrainian sa lahat ng paraang posible. Hindi namin gusto ang digmaang ito. Nag-aalok tayo ng tigil putukan sa mga Ruso. Simula ay ika-11 ng Marso, nakalatag na ang panukala ng United States para sa isang ganap at walang kondisyong tigil putukan. Ayon sa Ruso, ang pumili na pagpatuloy ang digmaan kahit na ang buong mundo ay nananwagan na itigil na ang pagpatay. Talagang kailangan ang pression sa Russia na dapat magbalik sa kanila sa realidad. Is presyon sa nation pamahitag ng mga parusa, minsan sa atong mga puwersa, minsan sa diplomasya. Lahat ng ito ay dapat kumana. Matapos ang pag-ataking ito, kami ay nasa live stream na aming ginagawa araw-araw tuwing alas 4 ng hapon, Eastern. Sa live stream na yon, kasama ko si Keep Post correspondent Jason J. Smart. Tinalakay namin ng mabuti ang pagpapatupad ng ataking ito, ang implikasyon nito para sa hinaharap ng digmaan at ang posibleng paghihiganti ng Russia. Narito ang clip mula sa live stream. Live na tayo ngayon, ikalawang beses na nating ginagawa ang intro kasama si Key Post correspondent Jason J. Smart.
ito ay maaaring isa sa pinakamalalaking araw ng digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Naglunsad ang Ukraine ng pinakamalaking pag-atake nila hanggang ngayon, tama ba Jason? Ito na ang pinakamalaking araw sa digmaan sa loob ng 3 taon. Ang Russia ay nakaranas ng pinakamalaking pagkatalo sa loob ng 84 na taon. Ang pinakamatindi nilang pag-atake sa eroplano ay noong ika-22 Hunyo, 1941 nang magsimula ang Operation Barbarossa. Sinakop ng mga Nazi ang Soviet Union noong ika-2 digmaang pandaigdig. Pero ang nangyari ngayon ay mas malala pa para sa Russia kaysa doon. Isa itong makasaysayang araw at tunay na magbabago ng takbo ng digmaan. Maghihintay tayo ng ilang segundo para makasali ang mga tao. Kung naririnig niyo kami ng maayos, ito ang unang beses naming gagawin ang interview. Sana hindi niyo naririnig ang boses ko ng 2 beses kapag nagsasalita si Jason. Mag-drop ng yes sa chat para malaman ko. May humigit kumulang 800 taong nanonood ng live. Magsisimula na tayo. Paano nga ba ito nangyari? Parang audio lang ba o kaninong audio ang medyo mahina? Tingnan ko kung mapapalakas ko ang audio ni Jason. Marami ang nagsabi na ang taktikang ginamit ay parang tunog masahe o pager attack. Ayon sa mga nabasa ko, matagal na paghahanda ang ginawa para sa ataking ito na umabot ng halos 1 taon. Maaari mo bang ikuwento ang ilang detalye tungkol sa paghahanda? Malaki talaga ito. Mahigit 18 buwan ang itinagal ng pagpaplano at pagsasagawa nito ng Sluzhba Bezpeki Ukraini, ang security service ng Ukraine. Malinaw na sinadyang ilihim nila ito at isa itong malaking tagumpay. Ang kamangha-mangha ay karamihan sa mga drone na inilunsad ay mismong nagmula sa loob ng teritoryo ng Russia at hindi sa teritoryo ng Ukraine. Dahil sa katiwalian ng mga Ruso, ang mga Ukranyano ay nagsuhol para maipasok ang mga kagamitan sa bansa. Ginamit din nila ang mga lokal na tao sa Russia na ang akala ay gumagawa ng mga drone para sa militar ng bansa. Tumutulong sila sa paggawa ng mga drone na kalaunan ay ginamit laban sa militar ng Russia. Nagsimula na ang mga Ruso ng matinding paghahanap sa mga sangkot. Ito ang tinalakay ko sa video na inilagay ko sa aking YouTube channel. Nababaliw na sila. Sinisiyasat nila ang pangyayari. Linggo ngayon, may mga emergency meeting sa Duma, ang parlamento ng Russia, para pag-usapan kung paano nangyari ang pag-atake na tinawag ng mga Russian military blogger bilang Pearl Harbor ng Russia. Pero may isang tao, may nagtanong ng isang kawili-wiling tanong. Lahat ba ito ay gawa ng mga drone, tama? Tulad ng sinabi mo, hindi ito mga drone na galing Ukraine. Nag-take off sila sa loob mismo ng Russia. Mukhang tumaas ang popularidad nito sa Russia at kumalat pa sa bansa. Hindi lang ito malapit sa hangganan ng Ukraine, kundi maging sa malayong hilagang bahagi ng Russia tulad ng Murmansk. Yan ay nasa hilaga ng Arctic Circle. Pinag-uusapan natin ang mga eroplano ng Russia na ginagamit nila sa Pacific Ocean para hamunin ang mga eroplano at Navy fleet ng Amerika sa malayong silangan. Malaking bagay ito. Napapaurong nito ang Russia, hindi lang dahil nabawasan ang mga eroplano nila. Nagbago ang kakayahan nitong magpakita ng lakas sa buong mundo dahil dito. Laging pinag-uusapan ang mutually assured destruction o mutually assured destruction. Ngayon, ang kakayahan ng Russia na tiyakin ang pagkawasa kung sakaling umatake ay nabawasan ng malaki, oo. 100% at isa pa sa mga tanong dito ay kung paano tutugon ang Russia dito dahil mukhang may negosasyon din bukas na tatalakayin natin mamaya sa stream. Pero sa tingin mo ba matutuloy pa rin iyon? Sigurado akong magagalit ang Russia. Oo, galit na galit ang Russia at ang kanilang mga negosyador ay kararating lang ilang oras na ang nakalipas. Kaya mukhang nasa iskidul pa rin ang pag-uusap. Walang inaasahan ang kahit sino mula sa mga pag-uusap na ito. Kaya hindi ko iniisip na may nawala o naipagsapalaran ang Ukraine. Ang Russia ay hindi tapat sa pagsasabing gusto nitong makipag-usap. Wala itong ginawa para patunayan iyon at iyan ang nakikita ng lahat sa United States, maging sina Pangulong Trump at J.D. Vance na hindi taga-suporta ng Ukraine. Sinabi nilang hindi makatotohanan at hindi patas ang mga Ruso. Gusto pa nilang makuha ang mas malaking bahagi ng teritoryo ng Ukraine kaysa sa okupado ngayon na parang nagsasabing, bigyan niyo pa kami ng 60% ng mga lugar na ito bago tayo mag-usap tungkol sa negosasyon. Hindi ito seryoso. Ayaw talaga makipagnegosasyon ng Russia. Alam kong nakatutok ang mga tagapanood sa China. Madalas naming tinatalakay ang digmaan ng Russia at Ukraine kaya maaaring basic ang ilang tanong.
May nagsabing dapat nakinig si Putin kay Trump at nakipagkasundo na ng kapayapaan noong may pagkakataon pa. Marahil pinagsisisihan na niya iyon ngayon. Oo, tiyak na pinagsisisihan na niya iyon. At nakakagulat, alam na pala ng mga Amerikano ang tungkol sa pag-ataking ito bago pa mangyari. Sinabihan sila tungkol dito. At hindi ko alam kung natatandaan mo, pero sinabi ni Trump noong nakaraang linggo na hindi raw nare-realize ni Putin kung kanansa ko na kung gaano nakarami ang nagawa niya para hindi lumala ang sitwasyon para sa Russia. At maaaring lumala pa. Marahil ito ang tinutukoy niya. Alam nila ang mangyayari at sinubukan ng mga Amerikano na pabagalin ito. Umaasang magsisimula ang usapang pangkapayapaan. Ngunit kahit si Trump ay napagtanto na hindi tapat ang mga Ruso at walang mabuting hangarin. At ang pag-atake ngayon, gaya ng sinabi ko sa video na inilagay ko lang sa aking YouTube channel, ang pag-atake ngayon ay isang bagay na magpapahina sa kakayahan ng Russia na magpakita ng lakas sa Arctic at pinag-uusapan natin ang Atlantic, laban sa Ukraine, laban sa Europe, sa Pacific. Malaki ito at isang malaking kabiguan. Ito ang pinakamalaking pagkawala ng Russia mula nang salakayin ng dating kaalyado nitong Nazi Germany, ang Soviet Union noong ika-22 Hunyo, 1941 sa ikalawang digmaang pandaigdig. 34% o higit pa ng mga strategic bomber ng Russia na ginagamit para sa nuclear deterrence ay nawasak. Ito ay napakalaking pinsala. Nagtakupo kayong kiyan na hindi na ginagawa na ang bomber na ito ng Soviet Union kaya mga lumanay yung mga ito. Anumang pinsala ay mahihirapan na silang ayusin dahil wala na silang supply chain para dito. Walang kakayahang ayusin ito ang Russia na siyang mahalaga. Hindi ito bagay na palaging ginagawa ng marami. May limitadong bilang lang nito mula pa noong panahon ng Soviet at halos nagastos na nila. Sa ilang kaso, higit sa isang dekada ang ginugol nila sa pag-aayos at pagmomodernisa ng mga eroplanong ito. Hindi ito madaling buuin muli sa loob lang ng isang linggo. Mahigit isang dekada ang nawala sa paggawa nito. Wala talagang mga piyesa o kakayahan ang mga bagay na ito para muling gawin. Oo, kung bigla akong mangumiti ng walang dahilan kasi nakikita ko ang chat at may nagsabi na imagine this. Alam ko na sinasabi ng Ukraine na parang $2 bilyong ito. Pinsala para sa Russia at may nagsabi na parang $300 lang ang mga drone, siguro $500. Literal, nung ginawa ko ang video ko kaninang umaga, ang tantiya ay mga $3 bilyong. Ngayon ay sinasabi, ayon sa mga Russian Telegram channel na binabasa ko, halos $2 bilyon ang nawalang halaga nito. Nagulat ang mga Russian sundalo base sa kanilang mga selfie at voice message sa pamilya. Nagtatanong kung paano ito nangyari. Naiintindihan kong magulo at totoo nga ito. Natalo ng matindi ang Russia at pumalpak ang kanilang air defense at intelligence services. Kapag sinasabing kamangha-mangha ito, pinlano ng Ukraine ang karamihan nito mula sa isang gusali katabi ng Federal Security Service Building ng Russian Intelligence Service. Doon sila nagtipon-tipon, bumuo ng mga drone at naghanda para isagawa ito nang hindi nalalaman ng Federal Security Service ang nangyayari sa tabi nila. Oo, ang dami talaga nating dapat pag-usapan pero nakalimutan ko na nabanggit mo na alam ni Trump kaya binabasa mo, nag-tweet si Trump ilang araw lang ang nakalipas na maraming masamang bagay ang pwedeng mangyari sa Russia kung hindi dahil kay Trump. Kailangan daw sumunod ni Putin ayon kay Trump. Binabasa mo ito na parang alam niya na may paparating na atake. Yun ang teorya mo, tama ba? Hindi, ang ibig kong sabihin at sa katunayan sinabi ng mga Ukrainian na inabisuhan nila ang White House ng maaga. Ito ay isang malaking pagbabago. Ang dating White House ni Biden ay natatakot sa eskalasyon, World War III at nuclear war na pinangungunahan ni Jake Sullivan. Ngunit ngayon, malinaw na si Trump, kahit hindi masyadong tumutulong sa Ukraine, ay hindi rin niya ito masyadong pinipigilan. Sa kanyang pananaw, kung ayaw makipagkasundo ng mga Russian, bahala na sila at hindi niya sinusubukang pigilan ang Ukraine. Tama ka, naiintindihan ko na marami ang bumabatikos kay Trump dahil sa ilang mga pahayag niya. Tila pumapabor siya sa Russia sa kanyang mga pahayag na parang sinusuportahan niya ito o binibigyan ng paraan para makalabas. Iyan ang aking obserbasyon. May nantiyon, yalo sa akong easy way na sinubukan niya ang daan ng kapayapaan ngayon na pagtatanto na ng administrasyon. At sa tingin ko, marami ring tao na laban sa Ukraine ang napagtatanto na talagang Russia ang ayaw ng kapayapaan dito. Kahit na sinakop na sila na talagang masama na, handa pa ring makipag-usap ang Ukraine sa Russia at handa silang isuko ang ilang teritoryo. Hawak na ng Russia ang ilang teritoryo pero hinihingi pa nila ang mas marami kung hindi ay sasakupin pa nila ang iba pa. Tama.
At nakakagulat kasi sinabi nila nung huling negosasyon na patas na raw sila. 5 lang na oblast ang hiningi nila na parang 5 estado kung ikukumpara sa United States. Pero sa susunod daw baka doblehin pa nila ang hilingin. Sobrang mayabang at kumpiyansa sila tungkol dito. Pero ngayon iba na ang sitwasyon ng Russia. Malaki ang epekto nito sa isipan ng mga tao. Isipin mo kung paano tinitingnan ng kanilang militar ang nangyari, pati na rin ng kanilang intelligence service or ng karaniwang Russian. Hindi nila pwedeng sabihing maganda ang kalagayan nila ngayon. Hindi na lang digmaan sa teritoryo ng Ukraine. Nangyayari na ito mismo sa loob ng Russia. Tulad ng nabanggit ko sa video na in-upload ko sa YouTube, ang katotohanan ngayon ay nagkakagulo na ang mga tao sa Russia dahil hindi nila maintindihan kung paano nangyayari ito sa kanilang bansa na palaging itinuturing na pinakamakapangyarihang superpower sa mundo. Ito na ang nakakabaliw na bahagi dahil nakikita ko ang maraming pro-Russian accounts sa Twitter na nagrereklamo kapag inaatake ang Russia. Pero Russia naman ang nagsimula ng giyera. Tulad noong World War II, gusto ng mga Aleman na magbomba. Pero kapag sila na ang binobomba, galit sila at tinatawag itong war crime. Ganito rin ang ginagawa ng Russia ngayon. Sila ang nagsimula pero ayaw nilang gumanti ang iba. Totoo talaga iyan. At talagang napaka-ipokrito nila. At sa totoo lang, tinawag na ng Russia na terorismo ang nangyari ngayon. Naglunsad na sila ng investigasyon sa terorismo. Pero ito ay isang military strike laban sa mga military target. Dahil sa katotohanang sinakop ng Russia ang Ukraine. Iyon lang ang dahilan kung bakit ito nangyari, kaya mahirap ang kalagayan ng Russia ngayon. Kapag tiningnan mo ang alitang sumiklab sa pagitan ng Russian Intelligence Service at military, nagtuturuan sila kung sino ang may kasalanan at sinusubukang isisi ang lahat sa isa't isa. Nagtatalo sila dahil walang gustong managot sa pinakamalaking pagkawala ng mga eroplano mula 1,941 Yes, nakisdikuti ang isang interesting na tweet na inilabas ni Preston Stewart, isang kapwa YouTuber. Ngayon ay kaarawan ni Prigozhin, kaya hindi ko alam kung ngayon ang kaarawan ni Prigozhin, ngayon din ang araw ng mga strategic aircraft ng Russian military. Kaya, napakaswerteng petsa. Grabe yan. Oo, may sumali lang, nagtatanong siya kung sino ang kausap natin. Kasama natin si Jason J. Smart, ikaw ay isang espesyal na correspondent para sa Key Post. Pero sa tingin ko, mas maganda pang titulo ay ikaw ay personal na ipinagbawal ni Putin sa Russia. Siguro pwede mong ikwento sa mga nanonood tungkol doon. At bago ka magsimula, nilagay ko ang channel ni Jason sa chat sa itaas. Kaya kung gusto nyong tingnan, puntahan nyo. Halos 1 taon din bago namin napilit si Jason na tumigil sa pag-publish sa YouTube ngayon. Nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusubaybay at nag-subscribe sa channel ko na sinimulan ko lang noong nakaraang linggo. Pinalayas ako sa Russia noong 2010. Nag-aral ako tungkol sa Russia, lalo na sa rehimen ni Putin. Noong nasa kolehiyo ako mula 2005 hanggang 2007, nagtrabaho ako sa oposisyon ng Russia laban kay Putin. 2006, 2007, pero noong 2010, nakatanggap ako ng liha mula sa Serbisyong Panseguridad ng Russia. Ipinaalam nila sa akin na ako ay banta sa pambansang seguridad ng Russia dahil sa aking mga pananaw at trabaho laban sa rehimen ni Putin. Kaya 15 taon na ang nakalipas at pinaninindigan ko pa rin iyon. Malinaw na karaniwan akong naninirahan sa Kyiv, Ukraine. Patuloy akong tumututol sa rehimen ni Putin, pero nagdesisyon akong gumawa ng YouTube channel para sa mga nakakaunawa ng nangyayari sa Russia. Iyan ang aking focus. Ang nangyayari sa loob ng Russia, ang rehimen ni Putin, at kung bakit ito banta sa buong mundo. Kahit nakatira ako sa Ukraine, mahalagang maunawaan natin ang ating kaaway para matalo natin siya. 100%. At kung tama ang pagkakaalala ko, nasa Kyiv ka noong inilunsad ni Putin ang kanyang pananakop. Tama ba iyon? Oo, at nakakatawa nga. Sa buong digmaan na ito, ang interesting ay nakita mo ang pagbabago sa Kyiv. Tulad ngayon sa Kyiv, may kasiyahan. Sobrang saya ng mga tao. Parang noong lumubog ang Moskva, na flagship ng Black Sea Fleet. Kung naaalala mo yon, malalaking selebrasyon. Lahat ng tao ay masaya. Naalala mo noong inatake ang Kursk Bridge, yung tulay na nag-uugnay sa mainland Russia at sa Crimeang sinakop ng Russia. Malalaking selebrasyon sa Kyiv. Ganon din ngayon. Lahat ay sobrang saya. At maraming tao ang nagsasabi, grabe sobrang tuwa nila. Magre-react ang mga Ruso. Hindi sila magre-react. Hindi nila kaya dahil araw-araw na nilang ginagawa iyon. Araw-araw, inaatake ng Russia ang mga ospital. Inaatake nila ang mga infrastruktura. Inaatake nila ang mga pasilidad ng enerhiya.
Inaatake nila ang mga paaralan. Inaatake ng Russia ang mga apartment building na may mga sibilyang Ukrainian, kaya't nakaranas sila ng nararapat na ganti. Kasangkot ang Russia sa terorismo laban sa mga mamamayang Ukrainian. Oo. Halos 1,500 tao ang nanonood ng live. Kung hindi pa napipindot ang like button, gawin niyon sa ibaba. Marami sa ating mga manonood ay hindi kasing tutok sa digmaan. Maaari mo bang ipaliwanag kung paano ito makakatulong sa Ukraine? Mensahe lang ba ito o talagang makakatulong ito sa Ukraine sa harapan ng labanan? Tumulong ito sa Ukraine sa gitna ng labanan. May 3 dahilan kung bakit mahalaga ang araw na ito para sa hindi sumusubaybay sa digmaan. Ipapaliwanag ko ng mabilis. Sa isang banda, madalas na inaatake ang Ukraine ng mga ballistic missile mula sa Russia. Gumagamit sila ng mga bomber, at ilan sa mga bomber na iyon ay nasira ngayong araw. Ang Russia ay nangangailangan ng mga atake upang makapagpaputok ng ballistic missile sa Ukraine. Bilang isang malaking nuclear power, mas marami silang nuclear missile kaysa sa iba, kaysa sa alinmang bansa sa mundo. Mas marami pa kaysa sa Estados Unidos. Pero para magamit ang mga iyon, kailangan nila ng mga bagay tulad ng mga bomber na eroplano at mga strategic submarine. At isa pa sa mga nasira o napinsala ng malaki ngayong araw ay ang K-84 Yakutsk na Berg, na isang mahalagang submarine ng hukbong dagat ng Russia sa malayong hilaga, na napinsala rin ngayong araw. Muli, maaaring nakatulong ang mga drones sa pagbagsak ng isang nuclear submarine ng Russia. Kamangha-manghaman ito, hindi iyon ang punto. Bakit ito mahalaga? Mahalaga ito sa geopolitika dahil pinapakita nito ang kakayahan ng Russia na magpakita ng lakas. Nabawasan ang lakas nila dahil sinira ng Ukraine ang mga kagamitang sumusuporta sa strategic bombers, tulad ng mga eroplanong may radar, command at control, o refueling. Kung wala kang kakayahang mag-refuel ng eroplano sa ere, ang Russia, lalo na kung interesado kayo sa China, ang kakayahan ng Russia na magpakita ng lakas sa Pacific ay malaki ang nabawas. Kaya napaurong nito ang Russia bilang isang nuclear power. Pangatlo, pangmatagalan ito. Hindi ito dagok na madaling mababawi ng Russia. Hindi ito mangyayari sa ilang linggo o taon lang. Dekada ang aabutin bago nila maibalik ang dati nilang kalagayan, kung magagawa pa. Yan 100%. May nagtanong kung pwede ko bang ipakita ang mapa ng pag-atake. Hayaan mong ilagay ko ito sa screen para makita ng lahat. Kasi sa pagkakaintindi ko, Jason, nakikita mo ba? Oo, sa tingin ko, itong base na ito ang naging pangunahing puntirya ng pag-atake. Ito ang pinaka-nakagugulat. Yung distansya mula sa base na ito papunta sa hangganan ng Ukraine ay mas malayo pa kaysa New York papuntang California o New York papuntang Los Angeles. Kaya nakakagulat talaga. At isa pa, yung mga eroplano ay hindi protektado. Nakabuyang-yang lang sila. Kasi grabe talaga. Totoo yun. At ngayon nga ay lumabas na ang balita. Yung mga tao, magaling sa open source intelligence at ipinakita ng mga Ukrainian ang mga litrato kung saan nag-a-assemble sila ng mga drone. At sinuri nila kung saan yun. Nasa gitnang bahagi ng Russia iyon. Nag-a-assemble sila ng mga drone na ito sa gitnang Russia na nagpapakita ng maraming kahinaan sa seguridad ng bansa. Hindi lang mga posibleng Ukrainian sa loob ng Russia ang gumagawa nito, kundi pati mga Rusong nagtatraidor sa sarili nilang bayan. Malamang na nakakakuha ang mga Ukrainian ng impormasyon mula sa mga Rusong nakuha nila sa kanilang panig tungkol sa nangyayari at kalagayan ng depensa. Kung nasaan ang seguridad, lahat ng ito ay nagkamali. At sa malayong silangan ng Russia, sa hilaga lang ng Mongolia, naganap ang isa sa pinakamalalaking pag-atake. Sige, may saysay naman. At saka, alam mo ba kung anong basehan ng inatake? Perpekto kasi ang timing nito sa buong Russia, lalo na sa laki nito. Gaano nga ba katagal itong pinlano? 1 o 2 taon? Oo, higit sa 1 taon at kalahati ang ginugol sa pagpaplano. At ang nakakabilib dito ay may ilang iba't ibang aspeto. Maniwala ka, habang binabasa mo pa ang kwento, lalo itong nagiging interesante at siguradong may lalabas pang impormasyon. Isa ito sa mga nabanggit ko sa video na in-upload ko sa YouTube kaninang umaga na halimbawa sa malayong hilaga sa Murmansk na may bituin, ang nawasak doon ay ilan sa mga Tupolev 75 mga strategic bomber iyon. Sandali. Mabilis lang. Marmot, ang ibig mong sabihin ba ay itong base na ito? Parang ganon. Sige dyan. Oo, ang Olenia Air Base. Isa ay ginamit para suportahan ang kakayahan ng long-range nuclear strike sa Arctic pati na rin sa Atlantic.
Kaya ang pagkawala nun, malaking bagay yon. Grabe yon. Subukan kong kumuha ng mga tanong mula sa mga nanonood para mas maging informed ang mga tao tungkol sa digmaang to dahil hindi naman lahat ay sumusubaybay ng malapitan. Anong paghihigante? Nakita ko sa bahagi ng paghihigante. Tingin ko inilalabas nila ang Orishnik missile. At inilalabas nila. Sa susunod na stream, alam mo, isasama ka namin ni Czech para pag-usapan ang Orishnik missile at Iskander. Kung tama ang pagkakaalala ko, iyon ang missile na inilalabas nila. Oo, sige, tingnan ko. Isang bagay na nakakatuwang pagmasdan kapag tinitingnan mo ang lahat ng mga larawang ito ng mga inilalabas, ay makikita mo kung ano ang natira sa airfield sa maraming pagkakataon at kalimitan. Ay sunog na kalansay na lang ng dating eroplano. Wala na talaga. At normal lang iyon kapag may mataas na oktanong aviation fuel na sumabog o kaya ay may mga armas na nakalagay na sa eroplano. At nasira ang mga iyon, kaya ang mga bombang dala nila ay sumabog kasama ng mga eroplano. At isang malaking pagbabago sa digmaan ay ang Ukraine, syempre. Matagal nang may mga drone na sinanay gamit ang artificial intelligence. Pero alam mo ba kung ano ang ginawa nila ngayon na talagang nakakabaliw? Kaya sa Poltava, na nasa gitnang silangan ng Ukraine, may isang outdoor na military museum na maraming Soviet na eroplano. Ginagamit ng mga Ukrainian ang eroplano na yun para sanayin ang artificial intelligence na makilala ito. Kaya nang pinalipad nila ang mga drone, sinanay ang mga ito na hanapin at sirain ang eksaktong mga estrukturang ito. Sinanay silang punteriya ang mga eroplano gaya ng nakikita sa museyong ito at sirain ang mga iyon. Ngayon, napakalaki na ng pinsala sa estruktura. Hindi ito basta-basta. Hindi lang ito isang tao na nagpapalipad, kundi artificial intelligence na niretrain para mag-lock at mag-load. Diretso sa target at sirain ang mga eroplano ng Russia. Dito napapakinabangan talaga ang digmaang ito pagdating sa military planning, di ba? Kasi kahit tayo sa United States kapag nilalapit natin ang mga B-2 malapit sa Diego Garcia para lang magpadala ng mensahe sa Iran, lantad na lantad tayo. Kaya kung gusto ng Iran na gumawa ng ganon, posible nilang magawa pero malayo, kulang sa lupa. Kaya parang ang NATO at United States ay ang daming natutunan sa lahat ng ginagawa ng Ukraine. Totoong-totoo yan. Ibig kong sabihin, yung nangyayari sa loob ng Ukraine. Maraming datos ang natatanggap. Hindi lang tayo, kundi pati ang NATO at mga kaalyadong kanluranin ang natututo. Alam nating sinishare rin ng Russia ang maraming impormasyong ito sa Iran na siyang nagsusupply ng mga drone. Ang Shahed drones ay dinisenyo at ginagawa na ngayon sa Russia. Ang datos tungkol sa kung paano sila gumagana, ang air defense, at kung saan kadalasang napapabagsak o napapatigil ang mga ito ay mahalaga. Ginagamit ngayon ng Iran ang impormasyong iyon upang mapahusay ang kalidad ng kanilang mga drone para sa sarili nilang mga opensibang layunin sa hinaharap. Pero ibinabahagi rin nila ang impormasyon sa China. Marami ring natatanggap na impormasyon ng China. Ngayon, ibinabahagi rin nila ang impormasyon mula sa satellite sa mga Ruso. Iba't ibang uri ng intelihensiya sa mga Ruso. Nakakakuha sila ng datos kung paano gumagana ang mga drone na ito. Isa itong bagong paraan ng pakikidigma. Tandaan ng mga hilagang Koreano noong ipinadala nila ang kanilang mga sundalo para tumulong sa mga Ruso. Inaasahan nila na matututo ng marami ang kanilang mga sundalo tungkol sa paggamit ng mga drone sa makabagong digmaan. Pero ipinadala ng mga Ruso ang napakaraming hilagang Koreano para maging parang karne lang sa gilingan. Ang ibig sabihin, dumaan lang sila, ngunit pinabaril at pinatay. Nabawasan ang natutuhan ng mga hilagang Koreano dahil sa pagpapasabog ng mga drone, na tunay ngang nagbago sa kalikasan ng digmaang ito. 100% at oo. Marami talaga tayong mga interesting na tanong pero isang bagay na lagi kong iniisip, kahit wala sila sa mga protektadong estruktura, ang mga eroplano, kadalasan ang mga base ay may mga anti-air defense, di ba? Gaya ng anti-aircraft, mga Mekian, ano na ang nangyari sa mga yon? Kaya ang susi dito ay ganito. Makinig ka. Marami pang operational na impormasyon na hindi pa lumalabas. Malamang ay malalaman din natin yan. Pero base sa mga video na lumabas, masasabi natin na ganito. Malapit sila sa mga airbase, kaya hindi sila agad na detect ng Russia at hindi agad nakapagpatunog ng alarma. Pangalawa, marami sa kanila ang lumipad sa mababang altitude, kaya nakaligtas sila. Pero ang nakikita natin, at ito ang nakakagulat na bahagi, sa isa sa mga video na lumabas, at sigurado akong marami pa,
may truck. Isipin mo na lang parang normal na 18-wheeler na truck huminto. May soft cover, hindi matigas ang takip sa ibabaw, at tinanggal ng driver ang soft cover. At mula doon, nagsimulang lumipad ang mga drone. Kaya itong tao, basta na lang pupunta sa tabi ng military base at ang mga Ukrainian na drone ay lilipad at aatakehin ang mga target sa kalapit na Russian military base. Dahil po'y na gusto kong ipakita sa mga manonood ang video ng pag-atake, hindi ko lang alam kung papayagan ng YouTube. Kung biglang mag-crash ang live, alam nyo na kung bakit. Siguraduhin nyong i-like ang video sa ibaba. Sa tingin ko ito na ang pag-atake. Jason, hindi mo ito maririnig, pero sa tingin ko wala namang tunog ito. Ganito na ang itsura ngayon ng paliparan ng Belay. Mga estratehikong eroplanong pandigma ng kalaban. Lahat ay sumasabog doon. Oh, Diyos ko, isa pa! Mga babae, isa pa! May isa na namang lumilipad. Nasaan na yon? Dito rin nakakabaliw kasi ang itsura ng drone, parang drone lang na mabibili ko sa Amazon. Malamang nga ganoon. Totoo naman ang sabi ng iba, na karamihan sa mga ginamit na drone ay mga murang $300 lang. Magugulat ka kung gaano karami ang sobrang mura. Hindi umaabot ng ilang $1,000 bawat isa. Ano ang naging epekto? Mahigit $7 bilyong na pinsala, isang bagay na hindi basta makakabawi ang Russia kahit ilang dekada pa. Dito rin nakakatakot kasi may nakausap ako na nagsabi na ang United States ay wala talagang supply chain para makagawa ng ganitong drone sa mass production. Puro China ang gumagawa nito at yan ang magiging problema sa hinaharap. Sa totoo lang, nagbago rin nito ang pananaw o paradigma. Ibig kong sabihin, ang United States ay may mga drone tulad ng Predator na malalaki at sobrang mahal gawin. At sa totoo lang, hindi rin kasing epektibo kumpara sa nagawa ng Ukraine. May problema ka ba sa karamihan ng ginawa ng Ukraine? Hindi ko masasabi kung mga volunteer sila o hindi. Parang mga hobbyist lang sila na nagdesisyon na pag-aralan ang paggawa at pagpapabuti ng drone. At sila ang gumagawa at nagpapabuti nito. At sa ere, mabilis ang pag-unlad. Parang bawat buwan may bagong henerasyon. Yung kaya nilang gawin 2 taon na ang nakalipas. Napaka-primitive na kumpara sa kaya ng mga drone ngayon. Ang bisa nila ngayon ay talagang kamangha-mangha, parang hindi kapani-paniwala. Noong sisimuwans ng digmaan, umistang Ukraine's mga panyagang drone mula sa Turkey and iba pang bansa. Gurit nade na sila na BMing nag-e-export ng mga drone. Tama, ang totoo niyan. Ang kakayahan ng Ukraine pagdating sa mga drone ay talagang nakakabaliw. At kung saan ito nagiging kamangha-mangha ay yung teknolohiya na kasama ng mga drone, halimbawa, yung mga lente, infrared na nakakakita ng mga bagay. Kung gaano kabilis nilang matunton ang mga target, sinusubukang tukuyin kung sino ang armado at hindi armado sa labanan, paano matutukoy kung tropa ng Ukraine o Russia o mga sasakyan. Lahat ng ganitong klase ng bagay ay talagang kamangha-mangha. At pati na rin yung mga pag-unlad sa payload, dati kaya lang nilang magdala ng, sabihin na nating, 1 kilo. Alam mo yun, mga 2.2 libra, pero ngayon kaya na nilang magdala ng matitinding bigat. Pabigat ng pabigat, na ibig sabihin mas marami at mas malalakas na pampasabog ang kayang dalhin. Kaya sa huli, oo, lahat ng ito ay talagang nagbabago ng laro. Ang mundo ng mga drone ay nagkakaroon ng napakalalaking pag-unlad halos buwan-buwan. Marami tayong tanong mo ngayon dahil hindi ako nakatutok sa chat kanina. Balikan natin ang mga yon. Nasagot na natin ito bahagya. Pero ang kabuuang gastos, hindi pa rin natin alam ang eksaktong halaga pero siguradong nasa bilyon-bilyon na. Hindi natin alam ang eksaktong gastos. Kaninang umaga, sinabi ko na ito'y nagpapakita kung gaano karaming impormasyon ang nakukuha natin. Sa video na in-upload ko sa aking YouTube channel kaninang umaga,
Tinantiya noon pa na nasa $22.4 bilyon ang halaga. Ngunit ngayon, tinatayang lagpas $7 bilyon na ang nalugi ng Russia. And ning gayon sa kaya, ito yung argumento na madalas gamitin ng mga kontra-Ukraine na corrupt daw ang Ukraine kaya hindi dapat suportahan ng United States. Kaya may nagtanong, pagdating sa corruption, sino ang mas matindi, Ukraine o Russia? Siguro pwede mong ipaliwanag ng kaunti kung bakit hindi patas yung argumento na yon. Kasi kahit may kaunting corruption sa Ukraine, sila mismo ang humuhuli at naglalantad nito. Kaya natin nalalaman ang lahat ng ito. Samantalang ang Russia, pinalalala lang nila ang usapan gamit ang maling impormasyon na pinapakalat nila sa inyo. Sa Russia, maging ang mga leader ay sangkot sa korupsyon. Dahil sa suhol, nasira ng mga drone ang 34% ng kanilang mga strategic bomber. Ganyan ang itsura ng korupsyon. Sa Ukraine, pinaparusahan nila ang mga korap. Siyempre, may korupsyon kasi may korupsyon naman sa bawat bansa. Kaya nga nagiging balita yan. Sa mga normal na bansa, kasama na ang Ukraine, dahil pinaparusahan nila ito, nakakakulong ka talaga. Kung sangkot ka sa corruption sa Russia, bahagi na lang ito ng buhay. At kaya malabong makarating talaga sila sa ugat ng problemang ito. Dapat talagang alamin kung paano nangyari ang lahat ngayon dahil maraming malalaking tao ang malamang sangkot sa korupsyon. Iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit napakalaking kapalpakan ng militar ng Russia. Partikular na dahilan ay ang korupsyon. Sobrang korap ng militar ng Russia, napakaraming ninanakaw at syempre, iyon ang dahilan. Maganda ito para sa Ukraine dahil hindi na gumagana ang sariling air defenses nila, kulang sila sa artillerya, at umaalis na ang mga tao sa serbisyo militar dahil dito. Ito ay bunga ng malawakang korupsyon sa Russia, na isa sa mga dahilan kung bakit iwas ang mga tao sa pagnenegosyo sa bansa kahit bago pa mag-umpisa ang digmaan, dahil sa kaguluhan dito. Oo, at kung talagang korap ang Ukraine sa pinakamataas na antas, sana binili na lang ng Russia si Zelensky, imbes na mawalan sila ng napakaraming tao. Mas mura pa nga. Isipin mo, kung talagang korap ang Ukraine sa itaas, mas matalino sanang ginawa ng Russia na lumapit at sabihing, makipagkasundo tayo. Sabihin nyo, pagdo na lang kung anong gusto nyong sabihin sa publiko, pero wag kayong sumali sa NATO, wag kayong sumali sa European Union, maghanap na lang kayo ng dahilan para madelay yan, magdahilan kayo, siguraduhin yung hindi makarating sa parliament para maiboto. At pwede namang gawin yon ng mga tao, pero hindi nila nagawa sa loob ng Rusya. Laganap ang korupsyon sa buong lipunan, lalo na sa mataas na antas kung saan ito pinakamakabuluhan at pinakakita tulad ni Putin. Ayon kay Elon Musk, si Vladimir Putin ang walang dudang pinakamayamang tao sa mundo. Ninakawan niya ng todo ang kanyang bansa. At ako, nag-aral ng Rusya ng 20 taon. Ang aking PhD dissertation ay particular na tungkol sa mga rehimen at sa kanilang patakarang panlabas. Ang aking master's ay tungkol sa patakarang panlabas ng rehimen ni Putin sa gitnang Asya. Ito ang ginugulan ko ng 20 taon at sinasabi ko sa iyo, ang korupsyon sa Rusya ay sobra-sobra. At ito ang nagpapaurong sa Rusya. Alam mo ba na sa 140 milyong mamamayan ng Rusya, 40 milyon sa kanila ay walang tumutulong tubig sa kanilang mga bahay. Sa 140 milyon, 40 milyon ang walang tumutulong tubig. Iyan ang Rusya. Ang mito na ito, ang papel na tigre na yan, ay ibang-iba sa katotohanan. At iyan ang dahilan kung bakit, kahit na natalo na sila ng mahigit 600,000 sundalo, sa nakaraang 2 taon, 600,000 ang naging kaswalti. Isang laro ng Rusya, isang teritoryo na mas maliit kaysa sa Los Angeles County, California, kung iisipin sa ibang paraan. Mula noong 2022, nawalan na ng teritoryo ang Rusya sa Ukraine. Tandaan ninyo, ang populasyon ng Rusya ay 140 milyon, pinakamalaking bansa sa kasaysayan ng mundo. Ang tunay na populasyon ng Ukraine ay yaong hindi nasasakop. Marahil 22 milyon laban sa 140 milyon. Ang teritoryo ng Rusya ay nawala na at simula noong 2022, ang kanilang militar ay naging katatawanan na lamang. Isa itong sakuna. Marami nito ay dahil sa korupsyon sa buong kanilang militar, serbisyo ng intelihensya, at sa pinakamataas na antas. Na nakakabaliw talaga kasi ang tatay ni Putin ay mababang ranggo lang sa militar dati. Ngunit ngayon ay may mga bahay siyang nagkakahalaga ng bilyong dolyar. Hindi lang isa, kundi ilang bahay na bilyon ang halaga. Mga bahay. Maraming bahay. Sa totoo lang. Oo, nakakagulat talaga para sa populasyon. Kaya iyan ang alamat tungkol kay Putin. Si Putin ay hindi isang makabayan at masasabi kong hindi rin talaga siya nasyonalista. Si Putin ay isang kriminal na interesadong kumita ng maraming pera kasama ang kanyang mga kaibigan at iyan ang ginagawa nila. Ninanakawan nila ang mga mamamayang Ruso at ginagamit nilang pang-distraksyon
ang relihiyon at politika. Ginagamit ang nasyonalismo bilang distraction para hindi magtanong ang mga tao tungkol sa napakasama nilang kalidad ng buhay. Sinasabihan sila na dapat magtiis dahil sa pampulitikang dahilan na nakikipagdigma ang bansa sa buong mundo. Isinusulong natin ang dakilang Rusya o ang ating relihiyon. Kailangan magtiis sa buhay na ito, pero mas maganda ang susunod. Kalokohan lang lahat yan. Sinasabi nila yan sa kanilang mamamayan para kontrolin sila. Ginagawa ito ng Rusya ng paulit-ulit at hindi ito ang unang beses sa kasaysayan nila. Karaniwang taktika nila yan mula pa noong panahon ng Imperyo at Tsar. At sa aking YouTube channel, madalas kong pinag-uusapan yan ng detalyado. Alam kong mas marami kang alam kaysa sa akin, ngunit madalas naming natatanggap itong tanong. Base sa research, bago mag-2024, karamihan ng mga Ukrainian, 70%, ay hindi interesado sumali sa NATO. Ang kanilang kagustuhan ay sumali sa European Union para sa ekonomiya. Sinasabi ng iba na ang Russia ay umatake dahil lalapit na ang NATO sa kanila, ngunit ito ang naging sagot namin noon sa tanong na iyon. Banangyamaitan na ng Russia na parang hindi kayang tiisin ni Putin iyon, inatake at inanex ang Crimea. Doon nagbago ang pananaw ng mga Ukrainian na kailangan nilang sumali sa NATO para maging isang malayang bansa. Maraming nagkisabing ang totoong dahilan dinadigmaan ay ang pagpapalawak ng NATO at kung gigidi na mangyayari ito, baka dumating ang Russia balang araw. Paano mo sasagutin ang tanong na ito? Nakakatawa talaga iyon. Parang katawa-tawa. Totoong katawa-tawa, ayos lang ba yun? Una, magsimula tayo sa European Union. Sabi ng Russia, wala silang pakialam kung sasali ang Ukraine sa European Union, kaya alisin na natin yon sa usapan. Pero pagdating sa NATO, mas mahaba na ngayon ang hangganan ng Russia sa NATO kaysa noong 3 taon lang ang nakalipas. Bakit ganon? Hulaan mo, sumali na ang Sweden at Finland at may mapa ka dyan. Nasa harap natin, pero tingnan mo kung nasaan ang Sweden at Finland. Mas mahaba na ang mga hangganan ng NATO kaysa dati. Ang totoo, mas napalapit pa ng Russia ang NATO sa kanila kaysa sa kaya nilang gawin. Sa hindi paggalaw sa Ukraine, hindi pa kailanman sumakop ng bansa ang NATO. Nasa 80 taon na ang NATO at hindi pa ito kailanman sumakop ng bansa bilang NATO. Hindi pa ito kailanman umatake ng agresibo sa Russia, kahit minsan sa kasaysayan nito. Ngayon lang inatake ng agresibo ng Russia ang Ukraine sa kasaysayan nito. Kumpara sa ibang bansa, ang mga nagnanais sumali sa NATO ay may kasaysayang makidigma laban sa Russia. Ang pagsalakay sa Ukraine noong 2014 gaya ng sinabi mo, ay eksaktong dahilan. Maraming pampublikong survey ang nagpapakita nito. At naaalala ko ang panahong iyon. Naalala ko, mga 15 taon na ang nakalipas, hindi pinahahalagahan ng mga tao ang NATO. Marami ang nagsabing hindi ito nakatulong sa atin. Hindi naman tayo aatakihin ng Rusya. Alam mo, ang Rusya, bakit nila gagawin yon? Wala naman tayong ginagawang problema sa kanila. At ganito palagi ang posisyon nila. At simula 2015, nakalagay na sa konstitusyon ng Ukraine ang paghangad na maging miyembro ng NATO. Walang totoong pag-usad patungo rito. Ang Ukraine ay mga 1 dekada at kalahati pa bago makasali sa NATO. Wala talagang tsansa na makapasok sila sa malapit na hinaharap. Ayon sa Rusya, iyon ang dahilan. Ano naman ang sagot nila sa pagsali ng Finland at Sweden sa NATO? Alam mo kung ano ang tugon nila? Wala. Alam nilang wala silang magagawa dito. Dahilan lang ng Rusya ito. Huwag mo nang problemahin. Inatake ng Rusya ang Ukraine dahil pinili nitong salakayin ito at makisangkot sa terorismo, hindi dahil sa NATO. Oo, 100%. May video rin tayo tungkol sa mga drone na sinasabing sumisira ng mga container. Ipapakita ko na. Kasama ang mga manonood, sandali lang. Lumipad na naman ang helicopter. Hindi ko maintindihan kung saan ito lumilipad, putang ina. Heto siya ang payaso, putang ina. Pareho silang wala sa lugar, puta. Ay grabe, putang ina, tangina mo. Hanggang saan na umabot ang teknolohiya? Bakit pa tayo nagtatrabaho bilang driver, putang ina? At saka, meron din kaming clip na siguradong hindi namin pwedeng ipakita sa YouTube kung saan sa tingin ko isa sa mga container na yun ay tapos na magpadala ng mga drone kaya may isang mamamayan o kung sino man ang pumasok tapos sumabog ito ng kusa. Sana naiintindihan ng mga manonood ang ibig kong sabihin kaya hindi na namin pwedeng pag-usapan yon dahil kumpirmado na wala na dito yung tao na yon. Kakausap ko lang kay Malcolm Nance, kaibigan ko, at may magandang punto siya. Sabi niya, ang ginagawa ng mga Ukrainyano, at tama siya rito, ay isinama nila ang ilan sa pinakamagagaling na gumagawa ng drone sa Rusya. Pati na rin ang pinakamalalaking tagagawa ng mga estratehikong importanteng piyesa na mahirap makuha. Bakit gagawin iyon ng Ukraine? Simple lang ang dahilan.
Nasunog na nila ang mga iyon ngayon. Ngayon, lahat ng mga taong ito ay iimbestigahan na ng mga awtoridad ng Rusya at malamang ay mawawala na sila sa operasyon. Ibig sabihin, natanggal din ng Ukranya ang ilan sa mga nagbabanta sa kanila sa pamamagitan ng paggawa ng mga drone ng Rusya. Isang malaking hakbang din yon. Kaya, hindi lang basta-basta ang mga airbase sa loob ng Rusya. 4 na airbase ang inatake. May naval base din na inatake, pati na rin ang isang nuclear submarine na inatake ng mga drone ng Ukranya. At posibleng napabagal natin ng malaki ang kakayahan ng Rusya na gumawa ng mga drone kahit sa loob ng sarili nilang bansa. Tingin ko gumawa tayo ng video tungkol dito pero ang Rusya ay may iisang planta lang na gumagawa ng fiber optic at dito nagiging interesante. May nag-post nung unang bahagi ng Pebrero, parang random lang na Twitter account na nagsabing magiging interesante kung sirain ng Ukranya ang plantang iyon. 2 linggo matapos ang post, inatake nga ang planta. Kaya nakakakuha rin sila ng impormasyon mula sa Twitter. Nakakabaliw talaga. Tinarget ng Ukranya ang maraming mahahalagang bagay. Siyempre, tinarget na nila ang industriya ng langis. Yan ang madalas na nababalita dahil malakas ang pagsabog kapag tinamaan. Pero tinarget din nila ang pinakamagagaling sa artificial intelligence sa loob ng Rusya. Lalo na yung ginagamit ng militar ng gobyerno ng Rusya. Kapag tinarget ang mga iyon, malaking dagok iyon sa militar ng Rusya. Kakaunti lang ang kanilang option. Hindi lang basta-basta makakapag-download ng ChatGPT ang mga Ruso. Limitado sila. At yung patuloy nilang pagtira sa mga target na ito, marami nang ibig sabihin. Isa sa mga ibig sabihin nito ay malamang may sabwatan mula sa loob ng Rusya. Maraming palatandaan na may mga tao sa loob ng Rusya na nagbibigay ng impormasyon sa mga Ukrainians, pwedeng dahil sa pera, pangmatagalang interes, o gusto lang nilang makaiwas sa mga parusa sa hinaharap. May mga taong nagtatraidor sa Rusya mula mismo sa loob ng bansa. At sigurado ako, para kay Vladimir Putin, mas nakakatakot pa iyon. Mas nakakatakot ito kaysa sa nangyaring pag-atake sa lahat ng base. Nakakakaba na baka may kalaban pang mas malapit rito. Sa loob mismo, oo. At sino kaya yon? Mas matching pa may magagandang komento tungkol sa lahat ng sinasabi mo. May nagsabing gusto nila kung gaano ka-excited si Jason, tunay na komentaryong Ruso. Kailangan kong aminin. Medyo natutuwa ako. Hindi ako kadalasang ganito kapag pinag-uusapan ang digmaan. Pero ngayon, ay talagang malaking kabiguan. Gaya ng sinabi ko. Sa loob ng 84 na taon mula ika-22 Hunyo, 1941 nang inilunsad ng mga Nazi ang Operation Barbarossa laban sa Soviet Union. Sila ay sumalakay at sumira ng mas maraming eroplano. Ngunit hindi ito kasing halaga sa estratehiya kumpara sa mga eroplano na nawasak ngayon. Ang pinakamalaking pagkatalo ng Russia sa mahigit 80 taon. Ayon sa kasaysayan, 34% ng mga strategic bomber ng Russia na ginagamit para sa nuclear na pag-atake ay hindi na magagamit. Ito ay malaking bagay. At oo, matagal mo nang sinusubaybayan ang Russia, mga 20 taon na siguro. Ang channel ni Jason ay nasa itaas ng chat. Kung pupunta kayo roon, siguradong tingnan at mag-subscribe. Marami siyang magagandang video nitong nakaraang linggo lang. Kaya kung sinusubaybayan ninyo ang digmaang ito at kulang pa ang alam, siguradong tingnan ang channel niya. Bro, isang interesting na pin may ganan banggit. Ito pa ba ay isang malaking paglala? Nilalagay ba nito ang digmaan sa ibang antas? Paano mo ito nakikita? Hindi ito paglala, kundi natural na pagpapatuloy lang ng mga pangyayari. Nagbabago ito sa digmaan dahil ngayon, pisikal ng kasali ang Russia. Ang kapasitor, tandaan mo, ang tanging lakas ng Russia. Mahirap na bansa ito. Mas maliit pa ang ekonomiya kaysa sa Italia kahit na napakalaki ng bansa nila. Tingnan mo sa mapa kung gaano kalaki ang Russia at nasaan ang Italia. Isa itong bansang napakahirap at wasak. At alam mo ba, ang tanging meron sila ay ang ideya na kaya nilang magpakita ng lakas. Particular na sa pamamagitan ng kanilang nuclear fleet, mga strategic bomber. Pero kapag wala na sila nito, ano pa ang meron ang Russia para magpakita ng lakas? Ilagay mo ang sarili mo sa posisyon ng isang tao sa White House. Kung wala talagang nuclear weapons ang Russia, may pakialam pa kaya ang sino man sa iniisip ng Russia? Hindi sila pangunahing manlalaro sa buong mundo. Hindi talaga. Sa ekonomiya hindi rin sila. Kahit sabihin mong, tingnan mo ang mga kaalyado nila. Kaalyado nila ang China. Pero alam mo ba?
Sa kalakalan ng China, wala pang 2% ang kasama ang Rusya. 15 beses na mas malaki ang kalakalan ng China sa Estados Unidos, European Union, at mga kaalyado natin sa Asia. Sa India, halos pareho ang proportion. Ang totoo, napakaliit na katuwang ng Rusya para sa lahat ng malalaki nitong kaalyado. Maaaring mas malaking kakampi ang Hilagang Korea, ngunit may nagmamalasakit ba talaga? Isa ba itong kapangyarihang pang-ekonomiya na talagang pinag-aagawan natin? Hindi naman. Ang Russia ay isang mahirap at salat na bansa, at hindi ito lumala sa anumang paraan. Pinutol nito ang kakayahan ng Russia na magpakita ng lakas at umatake sa mga lungsod ng Ukraine. Kaya laging sinasabi ni General Ben Hodges, mas mainam na unahin ang mamamana kaysa sa mga palaso at yan mismo ang ginagawa ng Ukraine. Tama, at si Ben Hodges ay isang taong matagal ko nang kilala at labis kong hinahangaan. Matagal ko nang kaibigang kausap siya. At sinabi ko na rin ang dapat mangyari kung ikaw ang nasa kalagayan ng mga Ukranyano, ano ang sasabihin mo? Tama na dapat habulin ang mga mamamana, hindi ang mga palaso. Kung hahabulin ang mga nagpapaputok ng mga misil papuntang Ukraine gamit ang mga ballistic missile, yan ang paraan para mapigilan ang mga susunod na pag-atake. Hindi mo ba inaasahang magiging mas maingat ang Russia? Sa puntong ito, para ilapit ang mga eroplanong iyon sa hangganan ng Ukraine, sinisiguro ko sa iyo na malaking leksyon ito para sa kanila at napaatras sila dito. Madalas kong tinalakay sa aking YouTube channel na ang Russia ay isang bansa na gustong magpakitang malakas at matatag, pero ito ay parang siga lamang. At totoo, kapag sinuntok ito ng malakas sa mukha kahit isang beses, ang posibilidad na babalikan at guguluhin ka pa niya ay bumababa. Ang Russia ay bansang kulang sa kakayahang militar, ekonomiya, at politika para makipaglaban sa seryosong digmaan. Hindi nila makuha ang Ukraine kahit mas malaki sila sa mga aspetong ito. Bakit sila nabigo? Dahil sa huli, mahina ang Russia. Sinusubukan nila itong itago, ngunit nagsasalita ang mga katotohanan. At saka ano pa ba ang pwede nilang gawin para mag-escalate? Matagal na silang sumisigaw tungkol sa digmaang nuclear. Parang sinasabi nila, magpapakawala kami ng nukes kahit anong oras ngayon. Paulit-ulit na nilang sinasabi yan. At hindi naman nila ginagawa. Alam mo yun. Sa totoo lang, para sa mga taong nag-aalala tungkol sa digmaang nuklear, sa tingin ko, hindi talaga iyon makatotohanan at hindi iyon makatotohanan sa maraming dahilan. Isa sa pinakasimpleng dahilan na masasabi ko ay hindi ginagawa ng Russia ang tamang pag-aalaga o maintenance sa kanilang mga sandatang nuklear. May nagtanong talaga ng ganyang tanong. Hindi, pakinggan mo, talagang mahal ang mga sandatang nuklear. Hindi ito mura, hindi ito parang gagawa ka lang ng isang bagay, tapos ilalagay mo lang sa isang kahon. Dapat tiyakin na gumagana ito at tingnan ito ng mabuti. Hindi ginagawa ito ng Russia, kaya nagkakaproblema sila. Isipin natin ang isang hypothetical na sitwasyon. Sa susunod na araw, magpapasya si Putin na ibuhos ang lahat. Magpapakawala at magpapasabog ng mga nuclear sa Kiev. Sige, isipin mo kung hindi sumabog. Isipin mo kung tumalbog-talbog lang sila. Ipinakita niya sa buong mundo na wala siyang kakayahan. Ang emperador ay walang saplot at ang kakayahan niyang mang-atake gamit ang nuklear ay hindi talaga umiiral. Ang Russia ay isang bansang ipinagmamalaki ang lakas nito. Naging isang bansa na ipinakitang hubad, walang kakayahan at hindi talaga kayang tuparin ang mga banta nito. At kung hindi mo kayang tuparin ang mga banta mo, wala kang halaga sa geopolitics. At hulaan mo kung sino pa ang nakapansin yan. Napansin yan ng mga Chino. Napansin din iyan ng mga Iranian at North Korean. Kaya ang mga kaalyado ng Russia ay nagtatanong, gusto ba nilang tumaya kay Putin? Ito ay may masasamang kalalabasan. Walang bansang makikinabang sa pakikipag-alyansa sa isang bansang walang kakayahang tuparin ang sariling mga banta.